Mga ka-true, handa na ba kayong sumama sa isa na namang nakakakilabot na kwento? Sa gabing ito, susundan natin ang madilim na kapalaran ng isang lalaking inakala niyang kayang takasan ang batas at katahimikan ng kanyang kinakasama. Pero tandaan, hindi multo ang papatay sa kanya, kundi ang sariling konsensya at takot na siya ring naging hukom ng kanyang isipan. Ako si Dark Hunter at ito ang True Stories PH. Si Rodel, tricycle driver, lulong sa bisyo at madaling mainis, ay matagal nang kasama si Mira, isang tahimik at mapagmahal na babae. Sa isang gabing puno ng galit, may nangyaring hindi na niya mababawi. Sa takot na mahuli, itinapon niya si Mira sa lumang septic tank sa likod ng bahay. Para siguraduhing walang makakaalam, sinemento niya ang butas ng septic tank at iniwan ito bilang katahimikan. Pinaniwala niya ang sarili na ligtas na siya at wala nang makakaalam. Ilang araw makalipas, nagsimulang kumalat ang kakaibang amoy sa bahay kahit ilang beses linis at ginamitan ng kemikal. Sa gabi, naririnig niya ang mga yabag sa sahig. Parang may mabigat na naglalakad mula sa ilalim ng bahay patungo sa kanyang silid. May mga kapitbahay ding nagtaka kung bakit may tunog ng pag-iyak mula sa kanilang banyo. Pilit na pinapakalma ni Rodel ang sarili. Guni-guni lang ito. Pagod lang ako. Isang gabi, nagising siya dahil sa malamig na haplos sa kanyang paa at kakaibang simoy ng hangin sa kwarto. Sa gilid ng kama, nakakita siya ng maliit na gumagalaw na anino na parang sumusunod sa kanya, kasabay ng maitim na usok at kakaibang amoy ng imburnal na unti-unting pumapalibot sa kanyang paligid. Para bang may gustong lumabas mula sa ilalim ng sahig at siya mismo ang target ng presensya. Simula noon, tuloy-tuloy ang kawalan ng tulog at takot ni Rodel, habang patuloy niyang naririnig ang tinig ni Mira. Hindi ka makakatakas, Rodel. Dumating ang gabi ng kanyang pagbagsak. Nakita raw niya ang anyo ni Mira. Basang-basang anyo, tila nakatayo sa harap ng sementadong septic tank. Tumakbo siya palabas ng bahay, sumisigaw sa dilim. Mga tanod at kapitbahay ang nakakita sa kanya na humihiyaw at nagsusumamo. Huwag! Huwag mo akong isama sa ilalim. Ayoko sa sementadong laman. Hawak-hawak ang sarili, umiiyak. Tuluyan siyang dinala sa ospital. Sa mental facility, tuluyan nang bumigay ang isipan ni Rodel. Paulit-ulit niyang ikinukwento ang lihim na itinago niya. Sa harap ng mga doktor at pulis, inamin niya ang lahat, hindi dahil pinilit kundi dahil sa bigat ng konsensya. Siniyasat ng awtoridad ang lumang bahay at natagpuan ang katahimikan ng kanyang kinakasama sa sementadong septic tank. Ang taong nagtangkang takasan ang kanyang ginawa. Siya mismo ang nagbulgar ng lahat.
dahil sa sariling pagkasira ng isipan. Mga ka-true, minsan mas mabagsik pa kaysa sa multo ang sariling konsensya. Si Rodel inakala niyang ligtas sa kanyang lihim. Pero ang takot, bangungot at bigat ng isip ang mismong naging parusa niya. Tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon niya, hanggang saan aabot ang takot sa sariling konsensya? Ako si Dark Hunter at ito ang True Stories PH. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa susunod, manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa dilim. Mga ka-true.